Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay araw ng linggo at August 23 na mga kababayan. At alam nyo ba na eksaktong 36 days na lamang bago po yung filing ng Certificate of Candidacy na itinakda nga po ng COMELEC, yung filing ng COC from September 28 hanggang October 5. So next month na po yan mga kababayan. At ngayon nga po mga bayan ay patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at SK election na talagang pinipilit gawan ng paraan ng ilang mga mambabatas dyan po sa House of Representatives, maging dyan po sa Senado. May mga senador, may mga congressman na talagang gumawa ng kanilang panukalang batas para po ipagpaliban itong nakatakda na barangay at SK election. So, ito na nga po mga bayan, yung ihahatid ko po sa inyong balita, na ito nga pong, yan po sa larawan, makikita nyo po, yan po si representative ng Leyte na si Richard Gomez, mga kababayan, ay suportado, pabor po siya na ipagpaliban ito pong nasabing halalan sa November 2, 2026. So ano po ang masasabi niyo dito mga bayan? Dito sa ating idol, maganda din ito si maganda gumanap sa kanyang mga pelikula, sa kanyang mga movie. Artistang si Richard Gomez, mga kababayan. Idol ko din to pero dito po sa kanyang naging pahayag ay parang hindi ko siya idol dito ngayon, mga kababayan. So kayo, idol nyo ba itong si Richard Gomez? Dahil siya ay suportado sa pagpapaliban ng BSK. So ito po mga bayan, babasahin ko po sa inyo ang post, ang balita po ng Philippine News and Updates. Ito po yung kanila pong post 14 hours ago yung nakalagay dito, pero ibang ko dyan sa monitor natin kung anong oras ko na ito na i-vlog. Basta makikita niyo po sa screen para ipinost po natin sa screen para masundan po ninyo yung akin pong binabasa. Ito po babayan. Suportado ni Leyte Representative Richard Gomez ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections or BSKE na nakatakda sa Nobyembre 2, 2026 mga bayan. Ayon sa mambabatas, mas mahalagang tiyak, credible, maayos at inclusive ang halalan kaysa basta ito maisagawa agad. Ano ang masasabi po ninyo dito sa naging pahayag ni Richard Gomez, mga kabayan? Sabi po niya dito, mahalaga umanong tiyaking credible, maayos at inclusive ang pagdaraos ng halalan kaysa basta ito maisagawa. Hindi siguro nalalaman nitong si Richard Gomez na noon pa dapat ito na isagawa noong 2025. So papaano niya masasabi na basta na lang maisagawa? Napaghanda na ito ng COMELEC, baka patulog-tulog itong si idol mga kabayan. Yung COMELEC nga po ay nasa 90 to 95% yung kanilang pagkandaan, yung kanilang pagiging ready sa pagkandak ng BSKE. So paano sinasabi ano ang sinasabi ditong si Richard Gomez na dapat ay hindi basta maisagawa, sabi ni Richard Gomez. Mahalagang matiyak yung credible, maayos po idol, maayos po yung pagsasagawa ng BSK. Ginugulo lang ng katulad po ninyong pabor sa suportado sa BSK. May batas na po dyan, Republic Act 12232, tapos aamyendahan nyo.
Okay na kami doon, idol. So, ano yung ginagawa po ninyo? Ito pa pa, ituloy natin. Isa si Gomez sa mga may akda ng House Bill number 10591. Kaya pala mga bayan. Isa si Gomez, Richard Gomez mga bayan, ay isa daw di umano sa may akda ng House Bill number 105 na ang layunin ito po na naglalayong ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng Nobyembre 2028. Papatak po kasi yung sabi dito huling Lunes. Pero yung nababasa natin sa ibang mga mambabatas na nagpanukala din ng November 2028, ang sabi po nila, isasagawa dapat gusto nilang mailipat yung BSKE sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Pero dito po sa House Bill number 10591 ay ang nais po nito ay huling Lunes naman ng November 2028 mga kababayan. So papatak po yung huling Lunes is November 27, 2028. Kung di tayo nagkakamali mga bayan. Ito po. Na binabanggit ang epekto ng international energy crisis sa eleksyon, logistics at gastusin ng pamahalaan. Umaasa naman siyang mabilis na kikilos ang Kamara at Senado sa panukala na aniya ay para maprotektahan ang integridad ng halalan at magamit ng mahusay ang pondo ng gobyerno. Ito pala yung idinadahilan po nila. Kung kaya gusto pong ilipat po nila kasama itong si Richard Gomez yung halalan from 2026 ng November to 2028 ng November dahil po sa epekto daw di umano ng international energy crisis. At umasa daw siya na mabilis na kikilos. So yun na nga po mga kabayan, kumikilos na yun pong mga mambabatas diyan po sa House of Representative. Na yun nga pong mga panukalang batas nila, sabi ng iba ay dumaan na daw di umano sa first reading, sa unang pagbasa. Sabi ng iba, mga kababayan. Pero ganun pa man mga kabayan, doon sa naging rason po itong mga mambabatas na ito na energy crisis ay para bagang hindi sapat na dahilan mga kabayan para ipuspo ng halalan. Bakit? Pag lumabas ka dyan sa kalsada, di ba, paruot pa rito, yung mga sasakyan. Nakakapagbiyahe naman yung ating pong mga kababayan. Tapos yun po yung idadahilan nila, baka hindi daw makauwi yung iba. Dahil sa mahal ng pamasahe, mahal ng gasolina. So napaka hindi makatwira na dahilan yung sinasabi po nila mga bayan. Dapat pagka magpupuspo yung ng halalan, yung kongreso, yung mga mambabatas, sapagkat sila po ay may authority daw, may authority na magpuspo ng halalan. May kapangyarihan daw di umano yung mga mambabatas na magpuspo ng halalan basta't may mabigat na dahilan. Sabi ni mismo ng Supreme Court mga bayan. Pero sa tingin natin ay hindi naman mabigat na dahilan mga kababayan na yung taas ng pamasahe. Sapagkat kayang-kaya pa naman ng atin pong mga kababayan na umuwi sa kanilang probinsya sakaling matuloy itong November 2, 2026. Mas maganda nga yun mga kababayan, makakatipid yung ating mga kababayan kasi di ba November 2 araw ng halalan, tapos November 1 yun po yung tinatawag nilang araw ng mga patay, na kung saan ay tumutungo po yung mga kababayan po nating Katoliko sa puntod ng kanilang mga yumao para bumisita. November 1 makakapunta sila, tapos November 2 kinabukasan ay makakaboto pa sila. So yung mga taga-probinsya na nagtrabaho halimbawa sa Maynila, isang uwian na lang sila mga bayan, pero dalawang activity yung kanilang madadaluhan.
O di ba mas makatipid, mas makakatipid yung atin pong mga kababayan. Naging makabuluhan, sabi ba ng iba, naging makabuluhan yung kanilang pag-uwi sapagkat makakaboto na sila, makakapunta pa sila sa puntod ng kanilang mga yumao na mahal sa buhay. Ganun pa man mga kababayan, abangan po natin sapagkat bukas daw, August 24, ay magkakaroon ng public hearing diyan po sa Senado, yung mga senador, patungkol po sa pagpapaliban nga po ng barangay at SK election. So abangan po natin bukas sa mga bayan kung ano po yung magiging balita, yung magiging kaganapan dyan po sa Senado patungkol po sa barangay at SK election. Kung matutuloy ba, o kung tuluyan ba nilang maipagpapaliban, o talagang matutuloy na itong BSK November 2, 2026. So manatili po kayong nakatutok sa atin pong channel sa pamamagitan po ng inyong pag-subscribe, pag-like sa atin pong mga video at pakishare nyo din po sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kamag-anak na tatakbo sa barangay at SK election para sila po ay magkaroon din po ng impormasyon patungkol po sa nangyayari sa usapin sa barangay at SK election. So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan.